Kamusta Virgo? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang pagbabagong nangyayari sa buhay mo. Ito na lang guys yung mga natirang cards. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Tatlo yung kailangan natin na mystical cards. Gagamit din ako ng tarot cards para sa ibang detalye at sa huli, alamin natin yung message ng person mo through songs. Pero kukuha pa rin ako ng ibang cards para malaman natin yung message ng person mo. Ang ibig sabihin ng cards na ito, mas makipagkaibigan or samahan yung mga taong nagpapa-inspire sa iyo na para mas maging mabuti yung takbo ng buhay mo. At saka, nasa tamang direksyon ka. Huwag mong ikumpara yung sarili mo sa iba. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan. Magtiwala ka sa sarili mo. Hindi mo kailangan malungkot kasi lahat ay nasa perfect timing. Darating yung oportunidad, blessings sa iyo sa tamang panahon. At saka huwag mong hayaan na magstay ka sa kalungkutan. May mga maliit na sitwasyon or bagay na makakapagpasaya pa rin sa iyo. Gamit naman ng tarot cards, alamin pa natin ang ibang detalye. Three of Swords in reverse, Ten of Swords, at Knight of Wands. Pinapakita sa cards na ito na magkakaroon na ng ending yung mga suliranin mo sa buhay. Ito na yung tamang panahon para mag-move on ka na, mag-let go sa mga unhealthy na sitwasyon. Naka-dalawang cards ka na para sa ending ng situation at dalawang cards para sa bagong simula. Ang ilan sa inyo sa career ay hindi na nagiging maganda yung takbo ng trabaho mo or negosyo. At kahit na nakasanayan mo na ito, mapipilitan ka magpalit ng trabaho or bibitawan mo yung negosyo na matagal mo nang hinawakan. At ang ilan sa inyo, yung pipiliin mong trabaho ay yung nagta-travel or yung hindi napipirme sa isang lugar. Ang ilan sa inyo, dahil sa career or negosyo, maglilipat ka ng bahay o kaya titira ka sa lugar na kung saan yung trabaho mo. Ang ilang single, nagkakaroon na ng healing sa'yo pagkatapos ng painful na breakup. Para naman sa ilang single, may potential person na nagugustuhan ka at nagpapakita rin siya ng interes. Pero, hindi naman talaga 100% yung pagkagusto niya sa iyo. Kapag nakikitaan mo na ng red flag yung person, maigi na ikaw na mismo yung umiwas kesa sa magamit ka lang. Ang ilan naman na nasa relationship, nagkakaroon na ng communication sa inyo ng person mo. Kumbaga, nagkakapatawaran na. Ito yung message ng person mo sa iyo. Stress kasi siya, kaya sa relationship nyo nagkakaroon ng argumento.
hindi kayo nagkakahulihan ng feelings or naiisip. Masyado siyang naapektuhan sa iba't ibang problemang dumarating sa kanya. Isa na yung pagtatalo nyo. Ito yung mas lalong nagpapalungkot sa kanya at saka nagkakaroon din siya ng depression, kakaisip sa problem. Mas hinaharap muna ng person mo yung sarili niya na magkaroon siya ng healing at mai-release yung mga negative na nararamdaman. May pagka-misteryoso or malihim itong person mo. Kaya ito yung ginagawa niya kasi ayaw niyang mag-worry ka pa. Yun nga lang, hindi nagiging maganda yung resulta. Kasi nakukutuban mo na meron siyang nililihim or something. At saka ang ilan sa inyo, yung person mo, naiisip mo na nagbago siya kasi tingin mo meron na siyang iba o kaya nagiging agresibo siya. Hindi rin siya nag-e-effort sa relationship nyo. Kaya marami kang naiisip na hindi tama sa relasyon nyo. The Devil, 8 of Cups at 4 of Swords. Pinapaalalahanan ka ng mga cards na ito na hindi mo kailangan magpadikta sa kahit na sino. Kasi ang ilan sa inyo, itong person na sinusunod mo, wala siyang sinusunod din na rules. Hindi rin siya tumutupad sa pangako. Mapagmanipula ito na person. Pero nakatatlong cards ka na meron kang tatapusin na sitwasyon sa buhay mo. Dahil sa sobrang stress sa situation na kinakaharap, ang ilan sa inyo, nagkasakit ka na dahil dito. Sa person na mahilig magdikta or pumuna. Sa financial, mas makakabuti na isipin mo kung ano yung makakapagpadagdag sa kita mo. Lalo na't ang ilan sa inyo nagkakaroon ng financial challenge. Pansinin mong maigi yung sarili mo na baka masyado ka nang gumagastos sa mga hindi naman kailangan. Yan yung isa sa dahilan kaya nahihirapan ka sa financial. Hindi ka naman unlucky sa financial. Kailangan mo lang balansin kung ano yung kailangan at hindi. Ang ilang single, tinapos mo na yung unhealthy na relasyon sa nakaraan. Mabuti na lang na ito yung ginawa mo kasi merong mas makakabuti sa iyo na darating na person. Nagpakatotoo ka sa sarili mo sa kung ano yung kailangan mo sa isang relasyon at yung tamang person ang darating sa iyo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, unhealthy yung relasyon nyo ng person mo at konti lang yung chances na maisasalba mo ito. Alam mo din naman sa sarili mo na marami kayong pagkakaiba at mas lalo pang nag-i-increase yung differences nyo. At yung kalabuan na masolusyonan mo yung problem nyo sa relationship. Ito na yung message ng person mo. Ang person mo, mas happy siya na meron siyang sariling oras. Nakakatulong din ito sa kanya para ma-release yung stress. Kaya lang, hindi nakakabuti kung meron siyang mga kaibigan or nakakasama na hindi maganda yung impluwensya sa kanya. Kung nagkaroon man kayo ng paghihiwalay o kaya nagtalo kayo, ang gusto ng person mo yung magkabati kayo, yung bigyan mo siya ng second chance. Ang ilan sa inyo hindi lang naman second chance ang ibinigay mo marami pa, pero hindi pa rin siya nagbabago. At saka mahirap karelasyon nitong person mo kasi yung effort mo ibinibigay mo naman pero hindi siya nagiging masaya.
tingin niya boring or walang excitement. Guys, general reading ito kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At saka ikaw na magpalit kung si person mo ba ito or ikaw yung tinutukoy. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, pilit mong inaayos yung relasyon nyo ng person mo at nangyayari nga ito. Hindi nasasayang yung effort mo, bumabalik siya sa iyo. Nagkakaroon kayo ng maayos na pag-uusap pero hindi pa rin 100% na okay siya. At dahil nga sa may weakness yung person mo, ang gusto mo, mas marami kayong oras para makilala niyo yung isa't isa. 9 of Cups, 8 of Pentacles, at the Emperor. Ang ibig sabihin nito guys, yung mga pinapangarap mo ay unti-unting nagkakaroon ng katuparan. Kasi ang ilan sa inyo, mas lalo kang naging committed sa trabaho mo. Kaya mas lalong naging maganda yung kita mo. Kumbaga, mas nagsipag ka. 2 cards na yung nagsasabi niyan. At saka ang ilan sa inyo, nagkaroon ka na ng power. Natuto ka ng manindigan para sa sarili mo kung ano yung mga gusto mong desisyon sa buhay. At pinapanatili mo pa rin yung pagiging honest at fair sa situation. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, nagkaroon ka ng health issue sa past, kaya iniingatan mo na yung kalusugan mo. Ang ilan, nagpatingin sa doktor pero hindi mo sinunod kung ano yung sinabi ng doktor. Mas makakabuti na sundin ang payo ng doktor para sa mas mabilisan na recovery. At para hindi ka mag-suffer dahil sa illness. At saka yung sobrang pag-aalala, yan din ang isa sa magiging health issue, kaya iwasan ito. Ang ilang single, sinisimulan mo na makipag-date. At 2 cards na yung nagsasabi na meron ka makikilalang person na magkukommit sa iyo. Masigasig itong person na ito kasi gusto niya talaga na kayo yung maging magkarelasyon. Ang ilan na nasa relationship, nagkaroon ng iba't ibang trials ang relasyon nyo. Betrayal, pananakit, panlilinlang, pagmamanipula. At ito yung panahon na nagiging pabor sa iyo yung kapalaran. Nagkakaayos kayo ng person mo. Para sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, kailangan meron kayong time sa isa't isa ng person mo. At saka, kailangan din ng balanse para yung relasyon nyo ay magtagal. Itong message ng person mo, gusto niyang magtiwala ka ulit sa kanya, na maaasahan siya na magiging loyal siya sa iyo. Yun nga lang yung person mo, may mga weakness siya na hindi niya kayang mapanindigan yung mga sinasabi niya. May mga panahon na okay siya, meron namang hindi. Alam ng person mo yung mga pagkukulang sa sarili, kaya kailangan niya ng focus at self-growth. Kaya bumabalik siya sa'yo kasi alam niya na yung relationship niyo may chance, merong spark. At dahil sa karamihan, ang nanonood ng Like a Tarot ay babae, yung tinutukoy ay yung male energy. Na merong mga weakness na hindi maiwasan. Ang swerte ng person mo sa iyo kasi napaka maunawain mo sa kanya. Hindi mo siya sinusukuan. At saka ang ilan sa inyo sa relationship, yung person mo, unti-unti nang nakikikooperate sa iyo. Itong Knight of Swords, ang ilan sa inyo, handa ka na harapin kung sino man yung may atraso sa iyo at ipaglalaban kung ano yung karapatan mo.
Meron kasing person na mapanlin lang at mapagkontrol, ito yung haharapin mo. Itong the justice naman, good karma ang mangyayari sa'yo. At saka, kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yun din yung mangyayari sa iyo, good man ito or bad. Ano man ang behavior na meron ka, patas tayong huhusgahan ni God. At itong 3 of Wands, naka-4 na cards ka na sa mga decision na gagawin mo kahit nagkaroon ng delay or hadlang, magtatagumpay ka pa rin. At saka, naka-3 cards ka na ang ilan sa inyo, LDR ang connection nyo ng person mo. Kaya hirap ka na mapakiusapan or masabihan yung person mo na para maayos yung connection yung dalawa. At saka kung meron kang pag-aalinlangan sa mga decisions mo, sa kahuli-hulihan magiging happy ka rin na ito yung naging decision mo. Kung magsama man kayo ng person mo or magkahiwalay. At saka ang ilan sa inyo, desidido ka na hindi nabalikan pa kung ano man yung nakaraan. Meron kasing mga nasa relationship na tinapos na yung relasyon, may iba naman na ipinagpapatuloy pa rin. Kumbaga binibigyan mo ng pagkakataon yung person mo. Pero dun sa mga nakipaghiwalay, yung sarili mo naman yung pinagbigyan mo. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung message ng person mo through songs. Pakinggan nyo na lang dito sa YouTube. I guess I'm in love.